Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa bawat isa po sa atin. Ako po ang inyong lingkod sa Pinky Singian na muli po ay maghahatid sa inyo at mag-share ng patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, nais ko pong tayo ay makibasa sa akin sa salita po ng Diyos na matatagpuan po sa Hebrews 4:12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa pribilehiyong ito na ibinigay niyo po sa amin upang makapag-share po muli ng kahalagahan ng iyong salita, Panginoon. Lord, sa buong oras po ng aming morning watch, gabayan niyo po kami at samahan, Panginoon, at nawa po'y matutunan namin, mag-grasp namin, Panginoon, kung ano ang naisin ninyo po na matutunan namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po muli, Lord, sa pribilehiyo at kalayaan na makapag-aral ng iyong salita. Gabayan niyo po kami, o Banal na Espiritu, na bigyan ng kaunawaan sa mensahe mo po sa umagang ito. Lord, muli, maraming salamat sa iyong pagtitiwala at patuloy na pagkalinga at tuturo sa amin. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa umaga pong ito, nais ko pong i-share sa inyo yung the power of God's Word. Meron po akong 4 na bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo. At ito po yung mga sumusunod. Sabi po dito, ang Bible daw po is pinakamalakas at powerful because it is the Word of God. Kumbaga sa kataas-taasan na nanggaling yung salita ng Diyos. Sa una po, God's Word is living, life-changing, and dynamic. Ang salita daw po ng Diyos ay isang buhay, isang nagpapabago ng buhay, at isang lakas na instrumento o panlaban natin sa temporal life natin dito sa mundo. The Word of God is not a simple collection of words. It refers to the creative activity of God who speaks and causes to be. Whenever people seriously encounter the Word of God, change will surely happen. Sabi nga po, yung daw pong salita ng Diyos hindi isang simpleng salita lamang, kundi iyan po ay koleksyon ng mga salita na nagtutuon doon sa creative activity ng Diyos. Kung ano po yung mga ginawa niya at magagawa pa sa buhay natin. Nagsasalita po yung salita ng Diyos sa atin ng mga bagay, lahat-lahat po ng bagay na patungkol dun sa aspeto ng buhay natin. Kapag ka po tayo ay seriously nagbabasa ng salita ng Diyos o meron tayong serious encounter sa salita ng Diyos, it will surely change ang mangyayari sa atin. Pangalawa po, God's words convicts and converts those who believe, but condemns and destroy those who don't. Yun daw pong salita ng Diyos, nagko-convict sa atin at nagko-convert sa atin ng mga mananampalataya. Kasi po kapag po tayo ay ni-receive na po natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at personal tagapagligtas, hindi po mawawala yung pagbasa ng kanyang salita. Kasi yun po yung pinakagiya natin at guide natin sa pamumuhay natin dito sa mundo. Iyon po ang nagliligtas sa atin. Iyon po yung naglilid sa atin o naggagabay sa atin para maging committed tayo sa Kanya. At pero ang pag-swipe po doon sa salita, yun po naman yung papatay sa atin. Our text describes the Word of God as a sharper than any double-edged sword. It is incisive as the Word of the Spirit. Yun daw pong salita ng Diyos, yun po yung, sabi nga dito, sharper than
any two-edged sword. Kumbaga, napakatalim po, double-edged o doble ang talim ng salita ng Diyos. Kapag po kasi nabasa mo yon as a believer po, talagang tatamaan ka po nun eh. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tatamaan ka kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi nga po, God's word convicts and converts those who believe, but condemn and destroy those who don't. Kasi sa mga hindi po nakakakilala sa Panginoon, baliwala lang po yung word ng Panginoon. Pero sa mga believer po, napakahalaga ng salita ng Diyos. Kasi iyan nga po yung gumagabay sa atin. Yan yung nagsasaway sa atin kung mali ang ginagawa natin. Yan yung nagtutuwid sa atin, sa ating mga pagkakamali. At iyan din po yung bang tumatapyas o kumakat ng mga bagay o mga ugali na hindi dapat. Kasi yun nga po, matatagpuan po natin kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat nating sabihin, kung paano tayo dapat mamuhay sa salita po ng Diyos. Pangatlo po, God's word penetrates the core of our moral and spiritual life. Ito nga po yung sinasabi na kapag po ang isang believer palabasa ng kanyang salita, nagpe-penetrates o pumapasok po yun sa puso natin. Hindi po yan basta-basta baliwala lang, kundi papasok po yan sa puso natin. Katulad po katulad po nung words na talagang naging lifetime verse ko na po yun. Sabi po dun sa Psalm 103 verse 3. Sabi po doon, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Forget not all His benefits, who forgives all our sins and heal all our diseases. Yun po, yung salita ng Panginoon na whenever I feel pain dahil sa sakit, doon ko po naaalala muli, at saka kapag ka po may sakit ako, yung pong nagkakasakit ako, yun po yung nagpapaalala sa akin na purihin mo ang Panginoon kasi hinil ka na niya eh. Siya yung healer. Saan ko po matatagpuan yung promise ng Panginoon? Hindi po ba sa word ng Lord sa Bible po? Kaya po yun, it saves life, it penetrates the core of our moral and spiritual life. When the word of God sinks deep into our hearts, we become the people God wants us to be. Yun nga po, kapag ka po tayo ay balot ng salita ng Diyos, yung pagkatao po natin, mababalot din ng pagkataong gusto ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, we will walk in accordance to God's word, in accordance to God's will. Kasi po, balot tayo ng salita ng Diyos eh. And we become the people of God wants us to be. Who defines what we do and how we do it. Define po yung mga ginagawa natin kasi nakabase po yan sa salita ng Diyos. That gives us authenticity and a consuming passion for the things of God. Yun din daw po, yung yun daw pong word of God, kapag ka tayo ay nag-sink in doon, o kaya nag-soak in, o deeply na yung salita ng Diyos ay ating tinitake, yun po yung parang pagpapatunay at saka yung magiging passion natin for the things of God. Yung bang nandoon yung passion mo sa bagay ng Diyos kapag ka talagang yung words of God nasa sa iyo. It penetrates the core of our moral and spiritual life. Panglima po at ang huli, God's word discern the deepest desire of our hearts. Obeying the word of God opens the door to many blessings even beyond what we can ever ask or imagine. Yun nga po, sa word ng Lord, nandun yung lahat ng promises niya, all angles, in all aspects of our life. Mapa sa business, sa pag-aaral, nasa pang-ministry,
Matatagpuan po nating lahat yan sa salita ng Diyos. Kaya po, sabi nga po, ang power ng God's Word is living, life-changing, and dynamic. God's Word convicts and converts those who believe, but condemns and destroys those who do not. God's Word penetrates the core of our moral and spiritual life, and God's Word discerns the deepest desires of our hearts. Ini-encourage ko po yung bawat isa na kahit po isang verse lang every morning, magkaroon po tayo nung parang devotion sa Panginoon. Ano yung salita ng Word, ano yung salita ng Diyos na maggagabay sa atin for the day's journey. Kaya po, pinupuri ko po ang Panginoon at pinasasalamatan dun sa kalayaan po na makapagbasa tayo ng salita ng Diyos dito sa Pilipinas. Hindi na po natin kailangan magtago pa o pumilas pa po ng page ng Bible para lang mapag-aralan at maitago. Dito po sa Pilipinas, napakalaya po nating nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Kaya po, bilang isang Kristiyano, I encourage all of us, all of you, na magkaroon po tayo ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. For the power, our power is from the God's Word. To God be the glory po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa iyo sa patuloy na pribilehiyo na ibinibigay niyo sa amin at kalayaan na makapagbasa ng iyong salita. Lord, ito pong salita mo ang naggagabay sa amin sa aming temporal life here on earth at patuloy na, Lord, na nagsasalita sa amin kung ano at paano kami mamumuhay dito sa mundong ito. Lord, patuloy na biyayaan niyo po kami ng passion, biyayaan niyo po kami ng excitement to read your word every morning, every day of our day's journey. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa iyo. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen.